Joby, Kamusta? At Mase, Chiki, oo, ito nga, kausap natin yung ating mga kababayan, kinakamusta nila ako, ini-interview nila ako, parang nabaliktad. Nagpasalamat ako sa kanila kasi hindi nila ako inaway. Hindi, di ba? Masaya tayo doon kasi naman, di ba, kahit anong paniniwala natin, ay pare-pare tayong Pilipino at maganda yun, umiiral yung respeto para sa isa't isa. So bottom line, respect, no? So it's nice, no? Ito yung mga kasama natin, mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. They tell us that they have come from different parts of Europe. They have skipped work for today. It is a Friday. Malalayo pa yung pinanggagalingan nila pero talagang nandito sila to be able to express their support and also their emotions with what's happening. Ito, meron tayong mga tarpaulin, Nakalagay, send him back to the Philippines. Kanina pa nila binabanggit yan. Meron tayong mga flags at meron din tayong mga placards. Sino ba dito ang makakapasok mamaya sa loob? Sa hearing, wala pa? Meron ilan? So, one, two, pero mostly ay yun nga, dahil limited the seating din sa loob, ay hindi lahat ito makakapasok. So they will have to wait 30 minutes delay dun sa actual viewing from the ICC website. But tayo, as media, we have been granted access to the inside. We have been told to actually go there 45 minutes before everything happens. So that will be in a bit. It is almost 1 p.m. here in The Hague, in Netherlands. So mga 1:15 ay kailangan na natin tumungo doon sa loob, So mapayapa naman so far. Meron tayo dito yung mga pro Duterte supporters. Meron din tayo mga anti na nandoon. Nandoon sila sa kabila. So buti naman may security kasi ayaw din natin magkagulo, 'di ba? Ayaw natin magkagulo dito. May permit din kayo. May permit sila, tapos may permit din yung kabila, and we have a security here. And we have a lot of media actually from the Philippines and from different parts of the world tuning in to what is happening here. Gretchen, alam natin na meron ka mga eksklusibong kuha kanina, no, sa mga encounter mo sa mga VIPs. Si Vice President at saka si Harry Roque, ano ang pwede mo maikwento pa sa atin dyan aside from yung mga naging exclusive report mo kanina? Okay, so kanina nga nagkataon nagkasabay yung pagdating namin dito sa ICC office. I arrived 9 plus dito, tapos sabay kami bumaba, kaya napatakbo talaga ako kasi yung itsura ni Attorney Harry Roque talagang pamilyar na pamilyar sa akin. Kaya nung nakita ko siya, si Attorney Harry Roque, talagang tinakbo ko talaga yon. Tapos nagulat na lang ako, nakasama pala ni Vice Presidente at si Senator Robin Padilla. Ayaw nila mag-comment nung una. Pero kasi inaayos pa nila, sinusubukan pa nilang makapasok doon sa loob. And si Attorney Harry Roque was heard on the intercom saying that he is an ICC-listed attorney, pero hindi pa rin siya makapasok kaagad. So they're very strict and they're very tight with security and protocols here in the ICC. At mula doon sa harapan ng entrance hanggang dito sa labas talagang nag-i-email sila, nasa cellphone sila, they were trying to get approvals. At yun nga, ang isa sa mga sinusubukan na lang i-secure yung approval to visit the former president in the detention center. At si Executive Secretary Salvador Medialdea daw ay nasa loob na ng ICC detention unit. Ina-assume natin kausap niya ang dating Pangulo bago humarap dito sa kanyang initial proceedings mamaya ng TPN. Gretchen, how about sina VP Sara, sina Senator Robin Hood? Nabigyan ba sila ng permit para makapanood din ng preliminary appearance ni FPRRD mamaya? Kasi hindi natin natanong kung sila ay nabigyan ng permit to go inside, but we assume because the Vice President is a family member, so we assume that she will be there. Actually, tinanong ko rin, pero ayaw talaga nila ako sagutin, Tinatanong ko si Senator Robin Padilla, kayo po ba ay kasama sa loob? Kayo ba ay, kailan ba kayo dumating? Sino pa darating dito? Talagang ayaw nila magsalita. So, very, very sensitive situation. So, they're still trying to figure things out, but we do expect that they will bargain for that. Dahil yun nga, kagabi, nag-usap-usap sila, nag-huddle sila. Dahil kagabi lang dumating, si Attorney Harry at saka si Senator Robin Padilla. So, they will have a press conference later today. Yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. They were actually requesting for space to be able to do all of the legalities and go through yung mga emails na kailangan nilang gawin.
pero sabi nila in due time, they will answer and entertain questions from the press. Okay. Mahaba ang araw ni Oo. Gretchen Hayaan ngayon. natin si Gretchen na mag-cover na po doon, mga kapatid. And take note, si Gretchen po ay mapapanood yung ating special mamaya sa One News, 1PH, News 5 at sa Philippines at sa True FM doon po sa 9 o'clock hanggang sa matapos po yung proceeding sa loob po ng korte. Anything else, Gretchen? Mukhang nga masusubukan yung power bank ko. Oo nga. Oo, Yes, nasubok na yung pagtakbo mo kanina eh. Buti na lang athlete ka. Alam mo ba, Naka-charge tayo. hiningal ako kasama mong nahingal ako kanina habang Ako din. Sanay si Gretchen. Buti na praktisado. May mga nag-text nga sa akin daw, bakit ako hinihingal? Eh kung athlete naman daw ako. Sabi ko, napakalamig dito. Iba kasi, iba yung Sanay sa klima eh. lamig. Yeah, Saka iba siguro yung buti nga, sitwasyon. walang ulan. Iba yung adrenaline. Ulan, kaya ginaw na ginaw. Oo, Correct. pero ito nga, mukhang handa naman ng lahat. Kahit ano ba na mangyari. Kung mapapansin mo, Jovi, ito, may kanya-kanyang cellphone, yung mga taga-suporta rito, kanya-kanya silang live. Siguro na rin dahil gusto nila mapanood ng mga kababayan natin sa Pilipinas kung ano yung mga kaganapan dito. Kanya-kanya komentaryo at marami talagang nakakatuwa rin. I mean, iba yung pakiramdam. Ito yan, hello. So, ini-interview ko sila, ini-interview din nila ako. Yeah. Naka-live kayo, naka-live din ako. Yes. Okay. Okay, sige. Sige. So Gretchen, kita-kits mamaya dahil may special pa tayo. Thank you very much. Thanks, Gretchen. Thank you, Gretchen Ho.